Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada Alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Bangsamoro Government kaugnay sa pagpapatupad ng Executive Order No. 91, Series of 2025. Ito ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema na alisin ang lalawigan ng Sulu mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Chief Minister Abdulrauf Makakua, bagamat mahirap at emosyonal ang pagbabagong ito para sa rehiyon, ito ay bahagi ng demokratikong proseso na kanilang inigagalang at pinaninindigan. Tiniyak niyang mananatiling bukas ang kanilang pinto sa mga mamamayan ng Sulu at patuloy na makikipagtulungan sa national government at iba pang mga ahensya upang matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng mga serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan at social assistance. Hinimok ng pamahalaan ang lahat na manatiling kalmado at magkaisa habang tinatahak ang panibagong yugto. Binigyang diin din na hindi mapuputol ang ugnayang pangkultura at pangkasaysayan ng Sulu at Bangsamoro at ipagpapatuloy pa rin ang pagtulong alinsunod sa mga probisyon ng Republic Act No. 11054. Naninindigan ang Bangsamoro Government sa kanilang pangakong itaguyod ang dignidad, kapakanan at karapatang magpasya ng bawat mamamayan para sa isang mapayapa at nagkakaisang kinabukasan. Pinagkaloob ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Kapayapaan sa Pamayanan o Kapyanan Program ang 92 housing units sa mga benepisyaryo mula sa 3 barangay sa Lamitan City, Basilan. Narito ang detalye sa report. Malayo man sa mainland kung saan naroon ang seat of government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hindi na pag-iiwanan ang mga kababayan natin na nasa island provinces. Dito sa probinsya ng Basilan, 3 barangay ang benepisyaryo ng housing units sa ilalim ng Kapayapaan sa Pamayanan o Kapyanan Program. Kabilang sa mga benepisyaryo ay ang mga residente ng Barangay Maloong Kanal, Sitio Tinog at Sitio Panansangan sa Barangay Ubit at Sitio Lagasan ng Barangay Kulaybato. Pinangunahan ni Assistant Senior Minister at Project Manager Abdullah Kusain kasama ang local government unit sa ginanap na turnover ng 72 mga housing unit. 10 units ang ipinagkaloob sa Barangay Maloong, 32 units sa Sitio Tinog at 10 units sa Sitio Panansangan sa Barangay Ubit at 40 units naman sa Barangay Kulaybato. Ang bawat housing units ay mayroong 3 kwarto, 1 comfort room, kusina, dining area at may kasamang solar-powered light at water system component. Nasa 70% na rin ang nakukumpletong kapyanan housing units magmula noong 2022 Memorandum of Agreement nito kasama ang Bangsamoro Government. Binigyan din ng opisyal na nasa 318 housing units sa lungsod, ang 320 rito ay opisyal nang na-turnover at base sa direktiba ni Chief Minister Abdulrauf Makakua ay sisikapin makumpleto ang mga ongoing projects na ito bago ang buwan ng Oktubre 2025. Actually, when the new Chief Minister assumed his post in March, one of his first directives was to complete all the projects that are humanly possible to be completed before October 13. And so, when I was entrusted again with this program, it's really a heavy obligation and burden on our part to be able to adapt and to live up to the commitment of the new Chief Minister to finish the projects. Laking pasasalamat naman ng mga benepisyaryo lalo pat karamihan sa mga makikinabang nito ay mula sa Badjao community. Isa ang kapyanan sa mga flagship programs ng Office of the Chief Minister na ang layunin ay mabigyan ng disente at maayos na tirahan ang mga mahihirap nating kababayan. Abdul Aziz Mama, BIO News. Opisyal nang naisagawa ang signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines na nagtatakda ng kanilang pagtutulungan sa pagpapatupad ng MAFAR Loan for Enhancement of Necessary Development Strategies Program sa lungsod ng Cotabato noong July 28, 2025.
Layunin ng kasunduan na ipatupad ang MAFAR Lens na isang programang naglalayong suportahan ang mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo at pagpapalaganap ng kaalaman sa Islamic financial literacy sa mga rehiyon ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, kabilang na ang Special Geographic Area at Cotabato City. Nagpasalamat si MAFAR Minister Abunawas Maslamama sa Al-Amana Islamic Investment Bank para sa matibay na suporta at dedikasyon sa pagpapalaganap ng MAFAR Lens sa rehiyon ng Bangsamoro. Aniya, sa pamamagitan ng MOA na ito, matutulungan ng MAFAR Lens ang mga benepisyaryo na makapagsimula ng mga negosyo sa agrikultura na makakapagbigay ng kita at makakapagpabuti sa kanilang kabuhayan. Ang naturang partnership ay mahalaga upang maipakilala ang mga magsasaka, mangingisda at mga agrarian reform beneficiaries sa mas malawak na merkado sa pamamagitan ng isang Sharia-compliant financing program na tumutugon sa kanilang pananampalataya at pangangailangan. Samantala, isa rin ang MAFAR Local Exchange and Network of Goods in Any Kind of Emergency o MAFAR Lenke sa mga programa ng kagawaran na naglalayong bumuo ng direktang ugnayan sa pagitan ng mga magsasaka, mangingisda, agrarian reform beneficiaries at ng mga mamimili. Ang Al-Amana Bank ay may mandato na pagsilbihan ng rehiyon ng Bangsamoro at sa pamamagitan ng MAFAR Lens program, pangako nilang magbigay ng serbisyong tunay na makatutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan sa rehiyon ng Bangsamoro. May kabuoang pondong 7.5 milyong piso ang ilalaan upang mapaglingkuran ang 75 na grupo ng mga magsasaka at mangingisda, mga kooperatiba, asosasyon at mga organisasyon ng mga agrarian reform beneficiaries. Formal nang itinalaga ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdulrauf Makakua si Farsarina Mohamad bilang Minister ng Ministry of Trade, Investment and Tourism. Ito ay matapos tanggapin ni Chief Minister Makakua ang courtesy resignation ni outgoing Minister Abu Amri Tadik. At sa impormasyon ng Bayo News, si Mohamad ay Executive Director ng isang non-government organization na Layag Pusaka Incorporated. Ang pagkakatalaga kay Mohamad ay isang malakas na simbolo ng pagbabago ng henerasyon at pagpapatuloy ng pamana ng pakikibaka ng mga Moro. Inaasahan naman ng buong ministry ang kanyang pamumuno at pananaw sa pagpapaunlad ng inclusive economic growth, sustainable investment at masiglang turismo para sa rehiyon. Kasabay nito, nagpasalamat din ang MTIT kay former Minister Tadik sa kanyang dedikadong serbisyo at mahalagang kontribusyon sa ministry. Kinilala ng kagawaran ng kanyang pamumuno na naglatag ng matibay na pundasyon para sa patuloy na pag-unlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Matatandaang noong June 23 ay ipinautos ni Chief Minister Makakua na maghain ng courtesy resignations ang mga ministers, deputy minister, at heads of offices na naglalayon na mas maging maayos pa at epektibo ang pagseserbisyo ngayong malapit nang matapos ang transition. Ilan naman sa mga na-reappoint matapos na i-reject ang kanilang courtesy resignations ay sina MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri, MENRE Minister Ahmad Brahim, MFBM Minister Attorney Obayda Pacasem, MOH Minister Dr. Cadel Sinolinding Jr., MOLE Minister Muslimin Sema, MBHTE Minister Mohager Iqbal, MPOS Minister Hussein Munoz, MAFAR Minister Abunawas Maslamama, MHSD Minister Hamid Bara, Jehan Usop na Deputy Minister at Acting Minister ng MOST BBOC Chairperson Muhammad Omar Pasigan. Bilang bahagi ng pagpapalakas sa economic development ng rehiyon, 18 kwalipikadong kooperatiba mula sa Special Geographic Area ang tumanggap ng financial subsidy mula sa Ministry of Trade, Investment and Tourism at Ministry of Interior and Local Government. Ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas inklusibo at matatag na economic development sa rehiyon na dinaluhan ng humigit kumulang 55 na kalahok kabilang ang mga kinatawan mula sa MTIT, MILG at mga benepisyaryong kooperatiba. Layunin ng BIRD program na palakasin ang mga lokal na pamayanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pinansyal na tulong at pagsasanay sa mga kooperatiba. Highlight ng naturang programa ang formal na paggawad ng subsidiya sa 18 kooperatibang nakapasa sa mahigit na requirements ng programa.
Muling pinagtibay ng seremonya ang kooperasyon sa pagitan ng MTIT at MILG sa ilalim ng SDF-BIRD program na nag-iiwan ng panibagong diwa ng pagtutulungan, pag-asa at pananagutan sa lahat ng stakeholders. Formal na inilunsad sa buong bansa ang DigiVac, isang makabagong digital immunization platform na naglalayong tiyakin ang kumpletong immunization coverage para sa mga bata sa Pilipinas. Ang proyektong DigiVac na may temang DigiVac for Every Child, Smarter Immunization, Safer Tomorrow ay isang information system na idinisenyo upang digital na itala ang lahat ng status ng bakunan ng mga bata. Ito ay binuo sa pagkikipagtulungan ng Department of Health, United Nations Children's Fund at suporta ng gobyerno ng Japan. Ipinahayag naman ni Bangsamoro Health Minister Dr. Cadel Sinolinding Jr. ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga katuwang sa proyekto. Aniya, ang ganitong uri ng app ay nagpapadali sa buhay ng isang health worker at isa ding napakahalagang tool sa mga yugto ng buhay ng isang bata at ng isang tao. Samantala, sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang localized thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, patuloy itong magdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.